Sa isang tahimik na bayan sa probinsya, sa Barangay Kanluran, San Miguel, Bulacan, sunod-sunod ang mga kakatwang pangyayari. Dalawang kabataang lalaki sa kanilang edad na 20 na itinuturing na pag-asa ng kanilang komunidad ang naglaho na parang bula sa loob lamang ng 4 na buwan na pagitan. Ang isa'y nawala matapos ang gabi ng kanyang selebrasyon sa pagkakapasa sa medical school, habang ang isa na may umalis matapos tumanggap ng tawag mula sa isang kaibigan at hindi na kailanman bumalik. Sa panahong limitado pa ang teknolohiya sa investigasyon at wala pang mga CCTV camera, itinuring ng pulisya ang dalawang kaso bilang magkahiwalay at simpleng kaso ng paglalayas. Ngunit ang mga tao sa barangay ay may ibang kutob. Hindi ito nagkataon lang, bulong-bulungan nila. Siguradong may nangyari sa kanilang dalawa. At pagkaraan ng 7 taon, noong 2002, habang winawasak ng isang backhoe ang lote ng isang lumang bahay, natuklasan ang kalansay ng unang nawawalang binata malalim sa ilalim ng lupa. Ang nakakagulat, ang lupa sa paligid ng mga buto ay hindi tugma sa lupa ng lugar na iyon. Isang malinaw na palatandaan na may pumatay sa kanya sa ibang lugar, dinala ang bangkay at itinago ito upang pagtakpan ang krimen. Habang umuusad ang investigasyon, isang katotohanan ang unti-unting lumilinaw. Isang trahedya ng 3 magkakaibigan na nasira dahil sa isang scholarship grant para sa medisina. Sa likod ng pagkakaibigan ay nagtatago ang madilim na inggit at ang misteryo ng isa pang nawawalang binata. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanilang pagkakaibigan noong gabing iyon? Ang kwento ng araw na iyon ay magsisimula na. Oktubre 17, 2002, Barangay Kanluran, San Miguel, Bulacan. Sa isang hapon na may banayad na sikat ng araw ng taglagas, nakatayo si Mang Kiko Santos sa isang sulok ng kanyang hardin, hinahaplos ang matibay na puno ng mangga. Joey. Isang mahinang bulong ang kumawala sa mga labi ni Mang Kiko. 7 taon na mula nang mawala ang kanyang anak at 7 taon na rin niyang inaalagaan ang lugar na ito. Unang dumating ang abiso ng redevelopment, 2 taon na ang nakalipas. Hindi ako aalis dito hanggat hindi bumabalik ang anak ko. Paulit-ulit itong sinasabi ni Mang Kiko sa tuwing may tauhan ng munisipyo na mag-aabot sa kanya ng papeles. Napapabuntong hininga na lamang ang mga kawani at umaalis, habang isa-isa namang nag-iimpake at lumilipat ang kanyang mga kapitbahay. Sa ibabaw ng maliit na burol sa Barangay Kanluran, ang bahay na lamang ng mga Santos ang natitirang nakatayo. May tumawag mula sa ospital, sabi ng kanyang asawa, si Aling Carmen, na may mahina at nanginginig na boses. 3 buwan na raw silang hindi nakakabayad para sa gamutan nito sa sakit sa atay. Inilapag ni Mang Kiko ang hawak na pandilig at naupo sa kanilang balkonahe. Nang gabing iyon, tinawagan niya ang munisipyo. Lilipat na po kami. Napakabigat ng mga salitang iyon. Matapos ibaba ang telepono, nanatili siyang nakaupo sa balkonahe, nakatingala sa madilim na langit. 10 araw matapos ang desisyon, isang nakabibinging ugong ng makina ang umakyat sa tahimik na daan paakyat sa burol. Isang dilaw na backhoe ang huminto sa kanilang bakuran, nagiiwan ng alikabok. Tay, delikado po sa loob. Diyan na lang po muna kayo sa tabi, sabi ng isang trabahador na mukhang leader ng grupo. Tumango lang si Mang Kiko at muling hinaplos ang puno ng mangga bago dahan-dahang lumayo. Maya-maya, nagsimula ng humukay ang ngipin ng backhoe. Krag, krag, kraag. Umalingaw-ngaw ang ingay ng makina, sinisira ang katahimikan ng hardin. Habang tumitilapon ng mga bato at lupa, hindi maalis ang tingin ni Mang Kiko sa kinatatayuan ng puno ng mangga. Nang humukay ang backhoe ng halos 1 metro ang lalim, biglang huminto ang nakabibinging ingay. Ay! Napasigaw ang isang trabahador at napaupo sa lupa. Nagtakbuhan ang iba pang mga kasama niya at nagsimula ang bulungan. Ano to? Buto yata. Parang buto ng tao. Namutla ang mukha ni Mang Kiko. Nanginginig siyang lumapit sa hukay.
Makalipas ang 30 minuto, 2 police mobile ang dumating. "I-secure ang area, walang lalapit!" Sigaw ni Hepe Oscar Oca Ramos ng San Miguel Police habang naglalatag ng police line. Si Hepe Oca, isang 45 anyos na veteranong pulis, ay nagsuot ng guantes at sumilip sa hukay. Isang kalansay na nasa posisyong nakabaluktot ang nakalantad sa ilalim ng lupa. "Hepe, tingnan niyo po ito," tawag ng isang Soko personnel. Hawak ang isang luma at nabubulok na pitakang katad. Maingat itong binuksan ni Hepe Oca at nakita ang isang piraso ng papel na nakabalot sa plastik. Kahit puno ng lupa, malinaw pa rin ang mga nakasulat. 1995 College Entrance Exam Permit, Jose Joey Santos. Nang basahin ni Hepe Oca ang pangalan, isang hayop na ungol ang narinig mula sa kanyang likuran. Si Mang Kiko, napaluhod sa lupa at humagulgol. Niyakap niya ang magaspang na lupa habang nanginginig ang kanyang mga balikat. Isinilid ni Hepe Oca ang permit sa isang evidence bag. Seryoso ang mukha. Nang hapong iyon, dumating ang resulta mula sa PNP Crime Laboratory. Ang kalansay ay walang dudang kay Joey Santos na noon ay 22 taong gulang. Ayon sa autopsy, may 2 malalaking lamat sa likod ng bungo. Malinaw na pagpatay ito. Pinalo sa likod ng ulo gamit ang isang matigas na bagay, sabi ni Hepe Oca sa kanyang mga tauhan habang binubuklat ang lumang file ng kaso noong 1995. Isang pangungusap sa luma at naninilaw na papel ang nakakuha ng kanyang pansin. Hindi makapaniwala, binasa niya ito ng malakas. Tagsibol ng 1996, nagtanim ng puno ng mangga ang ama, si Kiko Santos, bilang pag-alala at paghihintay sa kanyang anak. Isinara ni Hepe Oca ang folder, kumunot ang noo. Ang ama ay nagtanim ng puno para hintayin ang anak, at sa ilalim mismo ng mga ugat nito nakalibing ang kanyang anak. Masyadong malaking koinsidensya. Tumayo siya, isinuot ang kanyang jacket at nagtungo sa community hall kung saan pansamantalang tumutuloy si Mang Kiko. Sa isang sulok ng hall, nakatulala si Mang Kiko. Umupo si Hepe Oca sa tapat niya. "Mang Kiko, may ilang bagay po akong kailangang itanong." May diin ang boses ng Hepe, higit na nag-uusisa kaysa nakikiramay. Tumingin si Mang Kiko na may blankong ekspresyon. "Yung puno po ng mangga, nakatala na itinanim nyo noong tagsibol ng 1996, 5 buwan matapos mawala ang anak nyo." Tinitigan ni Hepe Oca ang mga mata ni Mang Kiko. Nasa ilalim po mismo ng mga ugat nito natagpuan ang bangkay. Noong naghukay po kayo para itanim yon, malalim po sigurong hukay ang ginawa nyo. Sigurado po kayong wala kayong nakita. Nanginginig ang mga labi ni Mang Kiko. Lalo pang lumapit si Hepe Oca. "O baka naman po, noong naghuhukay kayo, alam nyo na may nakalibing na doon?" Isang direktang tanong na naglalagay sa ama bilang suspek. Umubo si Mang Kiko at iwinasiwas ang kamay. "Hepe, ano bang sinasabi mo? Na ako ang naglibing sa sarili kong anak? Sagutin niyo lang po ang tanong ko. Kayo po ba mismo ang naghukay ng butas na yon?" Dinibdiban ni Mang Kiko ang sarili at napaiyak. "Hindi ako. Masakit ang likod ko noon ni hindi ko kayang humawak ng pala." Nanliit ang mga mata ni Hepe Oca. "Kung ganon, sino po ang naghukay? Kailangan ng halos 1 metrong hukay para sa punla ng mangga. Sino po ang tumulong sa inyo?" Napabuntong hininga si Mang Kiko. Nanginginig ang boses habang inaalala ang nakaraan. "Si Tonyo." "Oo, si Tonyo ang gumawa ng lahat." "Tonyo?" Tanong ng Hepe habang inilalabas ang kanyang kwaderno. "Sino po si Tonyo at nasaan na siya ngayon?" "Si Antonio de Leon, kaibigan ni Joey. Siya pa nga ang nagdala ng punla ng mangga. Sabi niya, inihanda na raw niya ang hukay noong gabi bago itanim." Natigilan ang panulat ni Hepe Oca. Itinaas niya ang kanyang ulo. "Inihanda niya ang hukay noong gabi bago itanim? Sigurado po kayo?" "Oo. Doktor na yun ngayon.
Nagtatrabaho sa isang malaking ospital sa Maynila. Isinulat ni Hepe Oka ang pangalan sa kanyang kwaderno. Halos mapunit ang papel sa diin ng kanyang pagsulat, Antonio de Leon. Isinara niya ang kwaderno at umalis. Sa kanyang likuran, ang kulay dugong takip silim ay humahaba. Nobyembre 23, 1995, Barangay Kanluran Community Hall. Isang malakas na tugtog ng karaoke ang umalingaw-ngaw sa buong hall. Nagpapalakpakan ang mga matatanda habang paikot-ikot ang mga baso ng gin. Mabuhay si Joey. Pag naging doktor ka na, iangat mo ang pangalan ng ating barangay, sabi ng isang lasing na tiyuhin. Si Joey Santos na nakaupo sa gitna ay pulang-pula ang mukha. Matapos ang 3 beses na pagsubok, sa wakas ay nakapasa na siya sa medical school. Paulit-ulit siyang yumuyuko habang tinatanggap ang mga pagbati. Napakaswerte mo, Kiko. Nagbunga rin ang pagbebenta mo ng kalabaw para mapag-aral yang anak mo, sabi ng isang kapitbahay. Nangingilid ang luha ni Mang Kiko habang hawak ang baso. Sa tabi niya, si Aling Carmen ay palihim na nagpupunas ng mata gamit ang dulo ng kanyang duster. Ngunit sa gitna ng masayang pagdiriwang, may isang taong hindi nakikisaya. Si Antonio Tonyo de Leon na nakaupo sa isang sulok ay mariing nakatikom ang bibig, nakatitig lamang sa basong nasa harapan niya. Sa edad na 24, 2 taon na mas matanda kay Joey, muli siyang bumagsak sa entrance exam para sa medisina. "O Tonyo, uminom ka rin." Alok ng isang matanda, sabay salin ng alak sa baso niya. Pilit nang umiti si Tonyo at tumango. "Salamat po." Habang hawak ang baso, lumitaw ang mga ugat sa kanyang kamay. Isang matandang babae, si Aling Nena na may-ari ng sari-sari store at tumutulong sa kusina, ang nakapansin sa kanya. Nakita niya kung paano halos durugin ni Tonyo ang plastik na baso sa kanyang pagkakahawak. Nang lampas na 10:00 ng gabi, nagsimula nang mag-uwian ang mga tao. Tumayo na rin ang bida ng gabi, si Joey. "Mauna na po ako." Pagbukas niya ng pinto, tila naghihintay, biglang tumayo si Tonyo mula sa kanyang upuan. "Pre, tara, second round tayo." Malakas na sabi ni Tonyo. Ilang matatanda ang lumingon, ngunit hindi nila ito pinansin. Ay, ang mag-best friend, magiinuman pa. Isang kalampag ang narinig ng isara ang bakal na pinto. Ang anino ng 2 binata ay sabay na naglakad at nilamon ng kadiliman. Iyon na ang huling beses na nakita ng mga taga-barangay si Joey Santos. Oktubre 2002, San Miguel Police Station. Isa-isang tinawag ni Hepe Oka ang mga residente para sa investigasyon. Si Aling Nena ay dumating sa istasyon. "Hepe, hindi talaga maalis sa isip ko yung gabing yon," sabi ng 74 anyos na matanda. Kinukuskos ang kanyang mga kamay. "Ano po yon, Aling Nena? Huwag po kayong mag-alala," sabi ni Hepe Oka. Bumulong si Aling Nena, yung si Tonyo, hindi ngumiti buong gabi. Habang lahat nagkakantahan at nagpapalakpakan, siya nasa sulok lang, hawak yung baso na parang dudurugin. Pero ang mas nakakatakot, yung tingin niya kay Joey. Habang naglalabas ako ng pritong manok, nakita ko siyang nakatitig sa likod ng ulo ni Joey. Parang may apoy sa mga mata niya, Hepe, parang ahas na handang manuklaw. Natigilan ang panulat ni Hepe Oka. "May iba pa po bang nakakita nito?" "Naku, lahat lasing na. Ako lang yata ang nakapansin." Nang makaalis si Aling Nena, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang batang pulis, si SPO1 Leo Vargas. "Hepe, hinalungkat ko po lahat ng records noong 1995. May isang report dito na hindi pinansin. May tumawag daw noon. Sabi, may narinig siyang sigawan at hiyawan mula sa direksyon ng inabandonang manukan." Kinuha ni Hepe Oka ang papel. Sa tabi ng pangalan ng tumawag, may nakasulat na pulang tinta. "Huwag nang imbestigahan." "Bakit ito binaliwala?" tanong niya. Inakala po ng investigador noon na simpleng paglalayas lang, kaya hindi na pinansin. "Nasaan na ang manukanayan ngayon?" "Kasama na po sa redevelopment, nagiba na." "Pero, Hepe,
May nakakagulat po akong nalaman, sabi ni Vargas, ibinaba ang boses. Nang tingnan ko ang titulo ng lupa noong 1995, pagmamay-ari po ng pamilya ni Antonio de Leon ang manukan na yon. Napasingkit ang mga mata ni Hepe Oka. Nasaan ngayon si de Leon? Kagagaling lang po sa isang seminar, umuwi na kaninang umaga. Dalhin siya rito, ngayon na. Kinabukasan, dumating si Antonio de Leon sa istasyon. 31 anyos na siyang internong doktor, nakasuot ng formal na damit. Kahit mukhang pagod, halata ang kumpiyansa ng isang matagumpay na profesional tungkol kay Joey. Diba? Nauna na siyang magsalita. Nabasa ko sa balita. Nakakagulat na matagpuan siyang kalansay pagkatapos ng 7 taon. Umupo si Hepe Oka sa tapat niya. Naaalala mo ba ang gabi ng Nobyembre 23, 1995? Oo naman, party ni Joey yon. Paano ko makakalimutan? May mga nagsasabing magkasama kayong umalis. Tumango si Tonyo. Oo, nag-inuman kami sa isang karinderya sa kanto. Uminom kami ng ilang bote ng beer, tapos naghiwalay na kami. Anong oras kayo naghiwalay? Tumingala si Tonyo. Siguro hating gabi na. Sabi niya pagod na raw siya, kaya nauna nang umuwi. Kalmado ang pananalita ni Tonyo, para bang may memoryadong script. Kumuha si Hepe Oka ng isang papel mula sa folder. Anong pangalan ng karinderya, Mr. De Leon? Kainan sa kanto, sagot niya, nang walang pag-aalinlangan. Ngumisi si Hepe Oka. Biglang nagiba ang kanyang tingin, naging parang isang mandaragit. Mr. De Leon, ang kainan sa kanto ay nagsara noong Nobyembre 1, 1995. 2 linggo bago ang party ni Joey. Biglang nanigas ang mukha ni Tonyo. Nagkaroon ng lamat ang kanyang kumpiyansa. Uulitin ko ang tanong, sabi ni Hepe Oka. Noong gabi ng Nobyembre 23, 1995, nasaan kayo talaga ni Joey Santos? Ang mga daliri ni Tonyo sa kanyang hita ay nagsimulang manginig. Nang mapatunayang nagsisinungaling si Tonyo, ipinag-utos ni Hepe Oka na halungkatin ang buong pagkatao ni Joey Santos. Pagkatapos ng 3 araw sa isang lumang bodega ng isang review center, natagpuan ni SPO1 Vargas ang listahan ng mga estudyante noong 1994. Hepe, ito na. Sa tabi ng pangalan ni Joey Santos, may maliit na heart na iginuhit. At sa tabi nito, isang pangalan, Isabel Garcia. Sino siya? May maliit siyang boarding house para sa mga estudyante sa Sampaloc, Maynila, sagot ni Vargas. Puntahan natin siya. Kinabukasan, sa isang masikip na eskinita sa Maynila, pumasok ang 2 pulis sa boarding house. Isang babae na halos 28 anyos, payat at maputla ang nagulat sa kanilang pagdating. Isabel Garcia, tanong ni Hepe Oka, sabay labas ng exam permit ni Joey. Nang makita ito ni Isabel, namutla siya at napahagulgol. Si Joey. Matapos ang ilang sandali, nagsalita siya. Kami noon, 1 taon, pero lihim lang. Bakit lihim? Dahil kay Tonyo. Hindi niya pwedeng malaman. Bakit? Anong kinalaman ni Antonio de Leon dito? Tumango si Isabel. Nauna siyang manligaw sa akin noong 1994, pero binasted ko siya. Nakakatakot kasi yung tingin niya parang mapilit. Pagkatapos noon, nakilala niya si Joey. Iba si Joey. Mabait, totoo. Minahal ko siya. Alam ba ni Tonyo ang relasyon ninyo? Tumango si Isabel, muling nalungkot. Nalaman niya, noong 1995, nagsimula akong makatanggap ng mga sulat. Kinuha niya ang 3 luma at kupas na sobre mula sa isang kahon. Binuksan ni Hepe Oka ang mga ito. Unang sulat, pagsisisihan ninyong 2 ito. Pangalawang sulat, babawiin ko ang inagaw mo sa akin. Pangatlong sulat, hindi ko kayo hahayaang maging masaya. Hindi ka nagsumbong? Tanong ni Vargas. Natakot ako. Ayoko ring sabihin kay Joey. Baka lalo lang silang mag-away. Ano ang sinasabi ni Joey tungkol kay Tonyo? Naluha muli si Isabel. Sabi niya, nahihiya raw siya kay Tonyo na parang inagawan niya ng kapatid.
Kaya nagplano silang sabihin ang totoo kapag pareho na silang nakapasa. Pero pagkapasa niya, nawala na siya. Maari ba naming hiramin ang mga sulat na ito bilang ebidensya? Tanong ni Hepe Oka. Oo, kailangan nang malaman ang totoo. Kung bakit kailangang ilibing si Joey sa malamig na lupa. Agad na ipinadala ni Hepe Oka ang mga sulat sa crime lab para sa handwriting analysis. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang resulta. Malaki ang pagkakatugma sa sulat kamay ni Antonio de Leon. Maghanap pa kayo. Utos ni Hepe Oka kay Vargas. Alamin niyo kung paano nakapasok sa med school si de Leon. Kinagabihan, bumalik si Vargas na may dalang bagong impormasyon. Hepe, akala natin sumuko na si Tonyo noong 1995. Pero noong 1996, bigla siyang nakapasa sa isang medical school sa probinsya gamit ang Provincial Medical Scholarship Grant. Anong meron sa scholarship na yan? Kailangan ng rekomendasyon mula sa kapitan ng barangay at noong taong iyon, iisa lang ang slot para sa buong San Miguel. Sino dapat ang makakakuha ng slot na yon bago mawala si Joey? Binuklat ni Vargas ang isa pang papel, si Marco Reyes. Sila ni Tonyo ang magkalaban para sa scholarship. Pero noong Marso 1996, nawala si Marco Reyes. Automatikong napunta kay Tonyo ang slot. Isang lalaking inagawan ng babae at halos maagawan ng pangarap, isang kalaban na biglang naglaho. Masyadong perpekto ang tiempo, bulong ni Hepe Oka, parang mga pyesa ng makina na nagkasakto. Makalipas ang 3 araw, isang tawag ang natanggap ng istasyon. Hello, gusto ko lang pong may ipaalam. Sabi ng isang nanginginig na boses ng matandang babae. Noong 1996, may isa pang binatang nawala diyan sa San Miguel. Ang pangalan niya, Marco Reyes. Biglang naputol ang tawag. Kinabukasan, natagpuan ni Vargas ang file. Marco Reyes, 23, nawala noong Marso 15, 1996. 4 na buwan pagkatapos mawala si Joey, itinuring din bilang simpleng paglalayas. Magka-review center din sila ni Tonyo, Hepe, ulat ni Vargas. Magkaribal sila sa iisang scholarship slot. Hanapin ang pamilya ni Marco Reyes. Kakausapin natin sila. Sa isang maliit at madilim na apartment sa Maynila, natagpuan nila ang ina ni Marco. Sa loob ng kwarto, may isang kupas na litrato ng isang binatang may simpleng ngiti. Naaalala niyo pa po ba ang gabi nang mawala ang anak niyo? Tanong ni Hepe Oka. Tumulo ang luha ng matanda. Yung gabing yon. Sabi niya, Nay, tinatawag po ako ni Kuya Tonyo. May importante raw kaming pag-uusapan. Yun na, natigilan muli ang panulat ni Hepe Oka. Si Antonio de Leon po ba ang tinutukoy nyo? Ipinagmamalaki pa niya sa akin na naging malapit sila. Pero pagkatapos ng gabing yon, hindi na siya bumalik. Humagulgol ang matanda. Sinabi ko sa pulis noon na baka may kinalaman si Tonyo, lalo na't siya ang nakakuha ng scholarship ni Marco. Pero sabi nila, wala raw ebidensya. May alibi raw si Tonyo. Ang kapitan del barrio daw namin ang nagpatunay. Sino pong kapitan? Si Danilo Cruz. Agad na pinuntahan ni Hepe Oka ang dating kapitan na ngayon ay isang simpleng magsasaka na lang. Mr. Cruz, noong gabi ng Marso 15, 1996, nasaan si Antonio de Leon? Namutla ang dating kapitan. Nasa bahay ko. Nag-inuman kami hanggang madaling araw. Magsabi ka ng totoo, mariing sabi ni Hepe Oka. Ang pagsisinungaling sa isang investigasyon ng pagpatay ay mabigat na kaso. Napabuntong hininga ang matanda. Wala siya sa bahay ko. Bakit ka nagsinungaling? May malaki akong utang sa tatay ni Tonyo. Siningil nila ako. Kapalit ng pagpapatunay sa alibi niya, hindi na nila kukunin ang lupa ko. Anong magagawa ko? Agad na ipinag-utos ni Hepe Oka. I-excavate ang dating manukan ng mga De Leon. Baka nandoon din si Marco. Sa loob ng 3 araw, hinalukay ng backhoe ang buong lugar. Dumating ang ina ni Marco, umiiyak sa labas ng police line. Marco, anak, nandito na si nanay.
Ngunit pagkatapos ng 3 araw, wala silang natagpuan. Gumuho ang pag-asa ng matanda at napahandusay siya sa lupa. Kinabukasan, isang abogado ang dumating sa istasyon. Hepe Ramos, sinisiraan ninyo ang pangalan ng kliyente ko. Walang bangkay, walang ebidensya. Itigil nyo ito, kundi kami naman ang magsasampa ng kaso. Nang makaalis ang abogado, napaupo si Hepe Oka. Hepe, paano na? Tanong ni Vargas. Siguro, mag-focus muna tayo sa kaso ni Joey. May bangkay tayo doon. Pumayag si Hepe Oka. Tama ka. Kailangan natin ng isang matibay na ebidensya para madiin ng demonyong yon. Makalipas ang ilang araw, dumating sa istasyon si Aling Carmen, ang ina ni Joey, na hirap ng maglakad. Hepe, may sasabihin ako. Bago ako mamatay, kailangan kong sabihin to. Ano po yon? Noong gabi ng party, at umuwi ang asawa ko ng madaling araw na puno ng putik ang damit. Nanlaki ang mata ni Hepe Oka. Puno ng putik? Oo, sabi niya, nadulas lang daw siya. Pero mula nang matagpuan ang buto ni Joey, hindi na maalis sa isip ko, yon, baka ang asawa ko. May hindi tama, isip ni Hepe Oka. Aling Carmen, kamakailan lang po may nagpaalala ba sa inyo tungkol dito? Natigilan si Aling Carmen. Bakit po? May nagtanong po ba sa inyo tungkol sa gabing iyon? Yumuko siya. Si Tonyo. Dinalaw niya ako. Tinanong niya kung hindi raw ba umuwi ng madaling araw si Kiko na puro putik. Nagulat ako kung paano niya nalaman. Tumayo si Hepe Oka. Alam na niya. Ipinlano ito ni Tonyo. Gusto niyang palabasin na ang ama ang pumatay. Ibinubulong niya sa sarili. Tusok ang demonyo ka. Humarap siya kay Vargas. Tawagan mo ang crime lab. Itanong mo kung kailan lalabas ang resulta ng soil analysis mula sa ilalim ng puno ng mangga. 3 araw pa ang lumipas bago tumawag ang crime lab. Hepe, pumunta kayo rito. May interesante kaming nakita. Sa laboratorio, ipinaliwanag ng forensic chemist. 2 kakaibang bagay ang nakita namin sa lupa kung saan nakalibing ang bangkay. Una, maraming dumi ng manok. Pangalawa, may mga bakas ng apog o lime na ginagamit para hindi bumaho ang nabubulok. Dumi ng manok at apog, tanong ni Hepe Oka. At ang pinakaimportante, sabi ng chemist, hindi ito tumutugma sa lupa sa paligid. Ibig sabihin, ang bangkay ay inilibing muna sa ibang lugar at inilipat lang diyan kasama ang lupa. Kaya niyo bang tukuyin kung saan ang orihinal na lugar? Ngumiti ang chemist. Kumuha kami ng sample mula sa inabandonang manukan ng mga De Leon at ito ang resulta. Inilapag niya ang huling papel. Bingo, 92% match. Agad na ipinatawag muli si Antonio De Leon. Sa interrogation room, kalmado pa rin siyang umupo. Ano na naman to, Hepe? Inilatag ni Hepe Oka ang resulta ng soil analysis. Ito ang resulta mula sa PNP Crime Lab. Ang lupa sa bangkay ni Joey ay may dumi ng manok at apog at 92% itong tugma sa lupa mula sa manukan ng pamilya mo. Nawala ang kulay sa mukha ni Tonyo. Ibig sabihin, si Joey ay unang inilibing sa manukan, patuloy ng Hepe. Pagkatapos, may isang taong naglipat sa kanya sa ilalim ng puno ng mangga. At sino nga ulit ang nagboluntaryong maghukay ng butas para sa puno noong gabi bago ito itanim? Hindi na makapagsalita si Tonyo. Inilabas ni Hepe Oka ang mga sulat at ang handwriting analysis. 99% tugma sa sulat kamay mo. Gumuho ang depensa ni Tonyo. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapigil sa panginginig. Aksidente lang yon, sigaw niya. Nag-away kami dahil kay Isabel. Tinulak ko siya, nabagok ang ulo niya sa isang bato. Inilabas ni Hepe Oka ang autopsy report. 2 malinaw na palo sa likod ng ulo. Tonyo, hindi yan tulak lang. Yan ay pagpatay. Napahagulgol si Tonyo, parang isang hayop na nasukol. Pinindot ni Hepe Oka ang record button. Magsimula ka sa umpisa. Anong nangyari sa manukan noong gabing yon?
Nanginginig na nagsalita si Tonyo. Inagaw niya ang lahat sa akin, si Isabel, pati ang pangarap kong maging doktor. Lahat napunta sa kanya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-aaya niya kay Joey sa inabando ng manukan, ang kanilang pagtatalo, ang matinding inggit na bumulag sa kanya, ang pagdampot niya sa isang piraso ng tubong bakal, ang una at ikalawang palo. Ang paglibing niya kay Joey sa isang mababaw na hukay na tinabunan niya ng apog at lupa, at ang pinakakarumal-dumal sa lahat. Pagkalipas ng 4 na buwan, nang mabalitaan niyang ide-develop ang lugar, kinailangan niyang ilipat ang bangkay. Ginamit niya ang pagdadalamhati ni Mang Kiko. Nag-alok siyang magtanim ng puno ng mangga para kay Joey. Siya mismo ang naghukay ng paglilipatan sa gabi. At kinabukasan, pinanood niya si Mang Kiko na nagtatanim. Hindi alam na ang inililibing niya sa ilalim ng puno ay ang sarili niyang anak. Nagpasalamat pa siya sa akin. Umiiyak na sabi ni Tonyo. Sabi niya, "Salamat Tonyo, dahil sa'yo may lakas akong hintayin si Joey." 7 taon kong pinanood ang punong yon na lumaki. Matapos ang mahabang katahimikan, malamig na nagtanong si Hepe Oka, "Paano naman si Marco Reyes?" Biglang tumigil sa pag-iyak si Tonyo. Itinaas niya ang kanyang muka, wala nang bakas ng pagsisisi. "Wala akong kinalaman kay Marco Reyes. Si Joey lang ang ginawa ko, maniwala kayo sa akin." Mayo 2003, Bulacan Regional Trial Court. Ang akusadong si Antonio de Leon ay napatunayang nagkasala sa salang pagpatay. Hinahatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong o reklusyon perpetua. Nang ihayag ang hatol, humagulgol si Mang Kiko, "Joey, anak!" Mula sa likuran ng korte, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Ang ina ni Marco Reyes, "Saan mo dinala ang anak ko? Magsalita ka, demonyo! Saan mo inilibing si Marco?" Habang kinaladkad palabas si Tonyo, hindi man lang siya lumingon. 1 taon nang lumipas. Binisita ni Hepe Oka ang lugar kung saan dating nakatayo ang bahay ng mga Santos. Isa na itong malawak at bakanting lote. Wala na ang puno ng mangga, wala na ang bahay, wala nang alaala. Lumipat na raw ang mag-asawang Santos kahapon, sabi ni SPO1 Vargas. Sabi raw nila sa mga kapitbahay, habang buhay, hinding-hindi na sila magtatanim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran. Napapikit si Hepe Oka. Ang punong itinanim bilang simbolo ng pag-asa ay siya palang naging lapida ng sariling anak. Si Tonyo, wala raw dalaw sa kulungan. Itinakwil na ng mga magulang. "Paano na po ang kaso ni Marco Reyes, Hepe?" tanong ni Vargas. "Hindi pa tapos," sabi ni Hepe Oka, habang kinukuha mula sa kanyang bulsa ang isang luma at gusot na folder na may nakasulat na Marco Reyes, Unsolved. Pansamantala lang itong nakatago. "Darating ang araw, babalikan natin to. Bago ako magretiro, hahanapin natin siya." Sa isang sementeryo, nakatayo si Hepe Oka sa harap ng isang maliit na puntod, Joey Santos. Inilapag niya ang puting bulaklak at ang lumat gusot na exam permit. "Para sa iyo to, Joey. Nahanap mo na ang lugar mo." Sa di kalayuan, isang babaeng nakaitim na bestida ang papalapit, si Isabel Garcia. Ngumiti siya ng bahagya sa Hepe. Lumuhod siya sa harap ng puntod, ipinatong ang dala niyang bulaklak. "Joey, patawarin mo ako. Ngayon lang ako nakadalaw. 7 taon. Patawad." Tahimik na umatras si Hepe Oka, hinahayaan si Isabel sa kanyang sandali. Sa kanyang opisina, binuksan ni Hepe Oka ang isang drawer, kinuha ang folder ni Marco Reyes, pinagpaga ng alikabok at maingat na ibinalik sa pinakailalim. "Maghintay ka lang, Marco. Babalikan ka namin." Sa bintana, tanaw niya ang malalaking crane at ang itinatayong mga gusali sa dating barangay Kanluran. Ang buhay ay nagpapatuloy. Ngunit sa drawer ng isang veteranong pulis, may isang kuwentong hindi pa tapos, isang misteryong naghihintay pa rin ng kasagutan, isang pangakong hindi pa natutupad.